Ako si Darwin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento na ito. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin sa Old Diplomat Hotel sa Baguio City. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa lugar na iyon. At sa mga kwentong may mga taong nakakakita ng hindi maipaliwanag na mga anino. Naririnig na yabag at mga boses kahit walang ibang tao sa paligid. Noong una, kwento lang iyon para sa akin. Hindi ako madaling maniwala sa multo. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong pumunta roon, naisip kong magandang pagkakataon iyon para makita ko mismo ang lugar. Kasama ko ang ilang kaibigan nang pumunta kami sa Diplomat Hotel. Malamig ang hangin ng Baguio ng araw na iyon. Pero ibang klase ang lamig na naramdaman ko nang makapasok kami sa paligid ng lumang gusali. Tahimik ang lugar at kapansin-pansin ang itsura nitong luma at abandonado. Habang naglalakad kami, kumuha ako ng ilang litrato gamit ang cellphone ko. Wala naman akong napansin na kakaiba. Habang kinukuhanan ko ng larawan, para sa akin, ordinaryong litrato lamang iyon ng isang lumang lugar. Nang makarating kami sa isang mahabang bahagi ng gusali, bigla akong napahinto. May isang hallway na madilim at halos walang ilaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may humihila sa atensyon ko papunta roon. Kinuha ko ang cellphone ko at kumuha ng litrato. Pagkatapos kong pindutin ang camera, may napansin akong maliit na hugis sa pinakadulo ng hallway. Akala ko noong una ay poste lamang o bahagi ng lumang pader. Nang i-zoom ko ang litrato, nakita ko ang isang bagay na parang tao. Nakasuot ito ng madilim na damit at nakatayo sa dulo ng hallway. Hindi malinaw ang mukha dahil malayo ito sa kamera.
Pinakita ko ang litrato sa mga kasama ko. Pero wala silang nakitang tao nang tumingin sila sa mismong hallway. Akala ko ay epekto lamang iyon ng ilaw at anino. Kaya kumuha ulit ako ng litrato. Sa pangalawang larawan, nandoon pa rin ang figura. Mas malapit na. Hindi ko na agad sinabi sa mga kasama ko. Pinilit kong isipin na baka ibang anggulo lang ang kamera. O ibang anggulo lang ng kamera ang dahilan kung bakit parang lumapit ang tao sa litrato. Lumipat kami sa ibang bahagi ng building at sinubukan kong kalimutan ang nakita ko. Ngunit habang naglalakad kami, bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin mula sa likuran. Hindi ko agad nilingon ang hallway. Maya-maya, napatingin ako sa cellphone ko. Naka-open pa rin ang camera gallery. Doon ko napansin na may isang bagong litrato na hindi ko maalalang kinunan ko. Ipinakita nito ang parehong hallway, pero mas malapit na ang figura. Halos nasa gitna na ito. Naramdaman kong nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano napunta ang cellphone ko or paano napunta sa cellphone ko ang litrato. Wala akong maalalang pagpindot sa camera. Lalo akong natakot nang mapansin kong may oras ang litrato na eksaktong ilang segundo matapos ang huli kong kuha. Sinubukan kong burahin. Iyon. Hindi gumana. Muli kong pinindot ang delete. Hindi pa rin nawala. Sa halip, biglang nag-black screen ang cellphone ko. Kasabay noon ay may narinig akong mabagal na yabag mula sa hallway. 1, 2, 3. Unti-unting lumalakas ang tunog. Hindi ko makita kung sino ang naglalakad dahil madilim ang bahagi ng hallway. Nanatili akong nakatingin habang ang tunog ng yabag ay papalapit ng papalapit. Biglang nag-on ang cellphone ko. Nakita ko ang camera screen. Naka-selfie mode. At sa screen, malinaw na may isang lalaki na nakatayo sa likuran ko. Napalingon ako agad. Walang tao. Walang kahit anong anino. Nang bumalik ang tingin ko sa cellphone, wala na rin ang lalaki sa screen. Akala ko tapos na iyon. Pero nang tingnan ko ang gallery, may panibagong litrato. Ang litrato
ay kuha mula sa likuran ko. Makikita roon ang sarili kong nakatayo sa hallway. At sa likuran ko ay ang parehong lalaki. Sa pagkakataong iyon, malinaw na ang mukha niya. Maputla. Walang emosyon. At nakatitig diretso sa kamera. Hindi ko na alam kung paano ako makakalabas sa lugar na iyon. Ang tanging naaalala ko lang ay mabilis akong umalis kasama ng mga kaibigan ko. Hindi na ako bumalik sa loob para tingnan ang hallway. Pagdating namin sa hotel na tinutuluyan namin, agad kong sinuri ang cellphone ko. Wala na ang lahat ng litrato, maliban sa isang larawan. Ang unang litrato na kinunan ko sa hallway. Matagal ko iyong tinitigan bago ko napansin ang isang maliit na detalye. Sa pinakadulo ng larawan, may isang tao. Pero hindi siya nakatayo sa hallway. Nakatayo siya sa tabi namin. Kasama namin. At habang mas ini-zoom ko ang litrato, mas lalo kong napansin ang mukha niya. Pareho iyon sa mukha ng lalaking nakita ko sa mga sumunod na larawan. Simula noon, hindi na ako naging komportable sa pagkuha ng litrato sa mga lumang lugar. Ilang buwan matapos ang nangyari, binuksan ko ulit ang cellphone ko at nakita kong may isang bagong larawan sa gallery. Hindi ko iyon kinunan. Makikita sa larawan ang lumang hallway ng Diplomat Hotel. Madilim, walang tao. Pero sa pinakadulo ng hallway ay may isang lalaking nakatayo. At sa ibaba ng litrato ay nakalagay ang petsa kung kailan ito kinunan. Parehong petsa ng pagpunta ko sa Diplomat Hotel. Ang oras naman ay 3:17 ng madaling araw. Ang problema, 10:00 pa lang ng gabi nang umalis kami sa Baguio nung araw na iyon. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng litrato. Hindi ko rin alam kung bakit mayroon pa rin akong litrato mula sa lugar na iyon. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi lahat ng litrato ay simpleng alaala. May mga litrato na parang may sariling kwento. At may ilan na parang may gustong ipakita sa iyo. Ang
huling litrato na iyon ay hindi ko na binubuksan. Dahil sa bawat pagkakataong tinitigan o tinitingnan ko ito, napapansin kong mas lumalapit ang lalaki sa camera. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nasa dulo ng hallway. Nasa harap na siya. At sa likuran niya, malinaw nang makikita ang lugar kung saan ako nakatayo noong gabing iyon. May isang bakanteng puwang sa tabi niya. Eksaktong kasya ang isang tao. Eksaktong kasya para sa akin. Sana naging isang malaking marka ang sulat na ito para sa inyo at para sa mga nakikinig sa Dear Nutella. Isang payo lang ang pwede kong maibigay sa mga nakikinig. Laging magdasal at laging mag-iingat. Nagmamahal, Darwin.